Sa paanan ng kabundukan ng Samar, kung saan ang mga punong niyog ay tila naghahabulan sa hangin at ang mga kuliglig ay hindi humihinto sa pagkanta, naroon ang isang maliit na kubo. Payak, may bubong na pawid at sahig na kawayan, ngunit puno ng alaala at pag-asa. Dito naninirahan si Aling Nida, isang byuda, kasama ang kanyang 2 anak, si Tasha, 10 taong gulang, at si Toto, 7 taong gulang. Kasama rin nila si Santino, ang matandang asong walang lahi ngunit may pusong mas tapat pa sa marami. Tahimik ito, ngunit laging nakabantay. Tila nauunawaan niya ang bawat pagod at pag-aalala ni Aling Nida. Sa tuwing wala silang ulam, si Santino ang unang hindi kumakain. Sa tuwing umiiyak si Toto, siya ang unang lumalapit at dinidilaan ng kamay ng bata. Sa mga aral at kasanayang iniwan ng kanyang ama, natutunan ni Aling Nida ang sining ng paggawa ng muebles mula sa kawayan. Araw-araw, gumagawa siya ng upuan, mesa at bangkito, mga likhang kamay na may dalang alaala at pag-asa. Mula sa ilog, pinipili niya ang tuwid at magagandang mga kawayan, tinatapyas ng may dasal at inaanyuan ng pag-asa. Habang tabala siya sa pag-ukit sa lilim ng kubo, si Santino'y palaging nakahiga sa tabi ng kanyang mga paa, wari bantay ng kanyang mga pangarap. Habang nag-uukit siya sa ilalim ng lilim ng kubo, umalingaw-ngaw ang tinig ni Toto mula sa loob. Nay, si Tasha ayaw po akong pahiramin ng lapis. Ayoko ngang magpahiram, tugon ni Tasha habang patuloy sa pagsusulat sa lumang notebook. Isa lang to at di ko pa natatapos yung assignment ko. E paano po ako magdodrawing ng unggoy sa proyekto? Napahinto si Aling Nida sa pag-ukit. Napailing ngunit may ngiti sa labi. Lumapit siya sa mga anak, hawak pa rin ang pamumpok. Ano ba yung pinag-aawayan nyo? Eto, sabay abot ng isang lapis na halos pudpud na. Ito na lang, Toto. Wag lang puro drawing ng unggoy, ha? Ikaw na nga yung parang unggoy dito sa bahay, wag mo nang dagdagan. Tumawa si Toto at kahit si Tasha ay napangiti. Muli silang bumalik sa kanya-kanyang ginagawa. Ngunit habang masaya ang palitan ng biro, hindi maikakaila ang bigat sa dibdib ni Aling Nida. Mahigit 2 taon na simula nang nalunod ang kanyang asawa, si Mang Pido, sa gitna ng dagat. Isa siyang mangingisda, sanay sa alon at bagyo, ngunit sadyang may mga gabing hindi naaawat ang galit ng tubig. Hanggang ngayon, hindi pa rin naahanap ang kanyang katawan. Ang tanging naiwan ay isang sirang bangka nakataob sa pampang at ilang piraso ng lambat na iniuwi ng mga kabaro niya. May luhang nakapahid sa kanilang pisngi. Tuwing gabi, habang tulog na ang mga bata, bumabangon ang katahimikan. Doon nagsisimula ang pagtangis ni Aling Nida. Minsan, habang tinititigan niya ang kisame ng kubo na may butas na tinatapala ng basahan, mahigpit niyang yakap ang lumang t-shirt ni Mang Pido. Bakit ka kinuha agad? Bulong niya, halos pabulong sa hangin. Paano na kami? Paano ang mga bata? Ang mga tanong niya ay laging nauuwi sa katahimikan. At sa katahimikang iyon, paulit-ulit niyang binabalikan ang mga huling araw ng kanyang asawa. Ang huling ngiti, huling hapunan, at ang huling yakap. Mag-inat ka, ang sabi niya noon. Sandali lang ako. Bukas ng umaga, may isda ka na sa mesa. Ang tugon nito, sabay kindat. Ngunit hindi na bumalik si Mang Pido. At simula noon, si Aling Nida na lamang ang naging ilaw, haligi at sahig ng kanilang tahanan. Sa bawat araw na dumaraan, isinasabuhay ni Aling Nida ang matandang kasabihan ng kanilang bayan. Ang kawayan kahit putulin ay muling tutubo sa lilim ng kanyang ugat. Ay kahit masakit, kahit pagod, kahit gutom, hindi siya tumitigil. Isang gabing hinuhugasan niya si Toto sa likod ng kubo gamit ang malamig na tubig, napatingin ito sa langit. Si Santino, gaya ng napagawian, ay nafaupo sa tabi nila, natamasid sa buwan. Nay, pag matanda na po ako, gusto ko ring maging mangingisda gaya ni tatay noon, para may pagkain tayo palagi. Wag na anak, mag-aral ka na lang, maging doktor ka, o guro. Huwag ka nang pumunta sa laot. E paano po kung di ko kaya? Kaya mo, kahit anong gusto mo, basta may puso ka, at ang puso mo ay matatag. Muli napaluha si Aling Nida. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Sa lilim ng kubo nilang iyon sa Samar, habang ang buwan ay unti-unting sunisilip sa pagitan ng mga sanga, nananatiling buhay ang isang ina.
Sugatan, pagod at mag-isa, pero buo. Sa mata ng kanyang mga anak at sa tahimik na pagsama ni Santino sa bawat araw, siya ang haliging hindi kayang patumbahin ng unos. Maalinsangan ang umaga sa palengke. Pawis na pawis si Aling Nida habang bitbit ang kanyang mga likhang muebles. Isang bangkito, isang maliit na mesa, at isang upuang inukitan niya ng simpleng disenyo ng dahon. Pinagpuyatan niya ang mga ito ng 3 gabi. Nanlilimahid na ang kanyang bestidang may kupas na bulaklaking disenyo. Ngunit hindi iyong mahalaga. Ang mahalaga ay makabenta siya kahit isa. Kasunod niya si Santino, dahan-dahang naglalakad, tahimik lang na sumusunod. Nakatingin sa mga mata ng dumaraan na para bang sinusuri kung alin sa kanila ang karapat-dapat. Hindi siya umaangil at hindi kumakaway ang buntot. Tila nauunawaan niyang ang araw na ito ay hindi para sa laro, kundi para sa pagkabuhay. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa gilid ng palengke, malapit sa istante ng mga manininda ng plastik na muebles. Napatingin siya sa mga katapat, makukulay, makintab, magaagan, madaling bitbitin, madaling hulugan, may pakete pa ng free baso. Sa gilid ng kanyang pwesto, lumapit ang isang babaeng may dalang bata. Magkano po itong upuan? Anong ng babae? 300 punay, matibay po yan, kawayan mismo, handmade, kahit umulan, kahit umaraw, hindi basta-basta masisira. Tumingin ang babae, pagkatapos ay ngumiti ng may pag-aalinlangan. Sa 300, makakabili na ako ng 2 sa plastik. May kulay pa, yung blue at red. Gusto kasi ng anak ko ng makulay. Tumango na lang si Aling Nida at pinilit ngumiti. Oo nga po, naiintindihan ko po. At gaya ng dati, umalis ang mamimili at naiwan siyang muli, kasama ng kanyang tahimik na mga obra. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa harap ng kubo at sinusuri ang hindi na ibentang bangkito, lumapit si Tasha. Nay, mahinang sabi ng bata, may pasok po ako bukas. Kailangan ko pong bayaran yung project namin sa science. Sabi ng guro, kailangan daw namin mag-ambag. Napatingin si Aling Nida sa anak, sa madilim nitong mga mata na tila itinatago ang lungkot sa likod ng tapang. Huminga siya ng malalim. Magkano? 20 lang po, kahit 20. Napayuko si Aling Nida, walang natira mula sa pagbebenta. Ilang pirasong kamote lang ang nabili niya sa palengke at isang lata ng sardinas para sa hapunan. Anak, bukas ko na lang siguro mabibigay ha. Maghahanap ako ng kawayan, baka makalikha pa ako ng bago. Tumango si Tasha, ngunit hindi na nagsalita. Hindi na rin umiyak. Tinalikuran siya at pumasok sa kubo. Tahimik. Sa sulok, si Toto ay nakahiga. Yakap-yakap ang kanyang laruan. Humihikbi pero pilit itinatago sa unan. Lumapit si Aling Nida at tinabihan ng anak. Bakit ka umiiyak? Hindi po ako gutom, Nay. Hindi ako nagugutom. Hindi ito tugma sa nanginginig na boses ng bata. Kinaplos niya ang likod nito. Pasensya ka na, anak. Bukas, gagawa ako ng mas maganda. Magtitinda ako ulit. Nagpatuloy ang gabi sa ilalim ng liwanag ng maliit na bombilya. Sa labas umaambon at ang hangin ay may dalang malamig na pag-aalala. Nang makatulog na ang mga bata, binalutan ni Aling Nida ng lumang kumot ang kanyang likod, kinuha ang putsilyo at pamukpok at naglakad papunta sa tabing ilog. Kasama niya si Santino. Tahimik na sumusunod, ang buntot ay bahagyang nakataas at ang mga matay parang nagsasabing, saan man tayo pupunta, kasama mo ako. Ang gabi ay madilim at tahimik, maliban sa kaluskos ng mga dahon at tunog ng puliglig. Ang ilog ay tila natutulog at ang mga punong kawayan ay yumuyuko sa bigat ng hamog. Pumili siya ng isang punong kawayan na tila tuwid at matibay. Pero habang tinatansya ang sanga, may narinig siyang tunog. Isang mahinang tinig, parang huni, parang bulong. Tulungan mo ako. Napahinto siya. Kumabog ang kanyang dibdib. Si Santino ay biglang tumayo. Ang taingay tumayo rin at tumahol. Hindi galit kundi parang nagulat. Pero muling umalingaw-ngaw. Nandito ako sa loob. Napalingon siya sa paligid. Nanginginig ang mga daliri sa pagkakahawak sa pamukpok. May tao ba dyan? Sigaw niya. Mahinahon, ngunit may halong takot. Walang sumagot. Tahimik. Kundi ang hangin.
na tila dumaan sa loob ng kawayan at nagbitiw ng isa pang mahina ngunit malinaw na tinig. "Tulong!" sugatan ako. Dahan-dahang lumapit si Aling Nida sa punong kawayan. Isa ito sa pinakamatanda sa gilid ng ilog. Makapal ang katawan, may lumot sa paanan. Sa tabi niya, si Santino ay hindi umalis. Tumahol siya ng isang beses lang at tumahimik muli. Tila sinasabing, ito na yon. Sa pagdikit ng kanyang palad sa katawan ng kawayan, muling dumaloy ang boses, ngunit ngayon, hindi sa tenga niya, kundi sa mismong dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ang pumasok. Parang kirot, parang hapdi, pero may kirot ng kalungkutan. Napapikit siya. Muli niyang naramdaman ang sakit ng pagkawalang iniinda niya araw-araw. "Bakit ako pa?" tanong niya sa sarili, halos pabulong. Pero sa loob ng kanyang puso, isang bulong din ang bumalik. "Dahil ikaw ang marunong makinig." Sa tabi niya, si Santino ay naupo at tumangala sa kawayan. Tahimik, parang nagsusumamo rin. Sa gabing iyon, sa gitna ng kawalan, sa tabi ng ilog na saksi sa kanyang mga pangarap at pagkatalo, isang mahiwagang tinig ang tumawag kay Aling Nida. Hindi para manakot, kundi para pakinggan. At doon, sa harap ng isang matandang punong kawayan, nagsimulang gumalaw ang di nakikitang mundo. Ang mundo ng mga nilalang na matagal nang nananahimik. Hindi pa niya alam, pero ang gabiring iyon ang magiging simula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Ang pagod niyang puso, sa wakas, ay didinggin. Ang punong kawayan sa kanyang harapan ay halos kasing taba ng poste ng kuryente. Tila ba higit pa sa matanda, parang sinaunang bantay ng gubat, nababalot ng kalmot ng panahon. Iba ang himig ng hanging umiikot sa paligid nito. Parang may mahinat pabulong na dasal na hindi niya maunawaan. Muli, narinig ni Aling Nida ang tinig. Hindi na bulong lamang, kundi isang hiling. "Tulungan mo ako. Pakawalan mo ako." Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya, pero walang takot ang kanyang mga kamay. Ginamit niya ang matalim na patalim sa kanyang bulsa at sinimulang hatiin ang bahagi ng katawan ng kawayan. Hindi ito karaniwang hiwa. Hindi ito parang kahoy na binabawian ng balat. Ang bawat galaw ng kutsilyo ay may halong kaba at paggalang na para bang binubuksan niya ang isang sagradong lihim hanggang sa dumaloy ang hangin. Isang mainit-init na singaw ang lumabas mula sa loob at sa pagbungad ng siwang may isang aninong unti-unting lumitaw, nakabaluktot, nanininig. Si Santino ay lumapit, suminghot, ngunit hindi umangil. Sa halip, tahimik siyang tumigil sa tabi ng kanyang amo, handang magbantay. Mabilis na umatras si Aling Nida, hindi dahil sa takot kundi sa pagkabigla. Isang magandang babae, hubad ang mga paa, basang-basa ang mahabang buhok at ang balat nito'y tila pinaghalong ginto at hamog. Ang kanyang mga mata ay maputlang bughaw at may mga pakpak siyang pilipit at sugatan, parang pinilit na ibaluktot sa loob ng masisikip na dingding. "Diyos ko," bulong ni Aling Nida. Paano ka nagkasya sa loob ng kawayan?" Humakbang ang nilalang, bahagyang natumba. Niyakap ang sarili at pilit na hinahabol ang hininga. Tila hindi sanay sa hangin ng gabi. Hindi ko rin alam kung paano. Basta't, matagal na akong nakakulong dyan. "Anong klaseng nilalang ka?" Anong ni Aling Nida, mahinang tinig, tinatantya kung lalapit siya o lalayo. Nag-angat ng mukha ang diwata at tiningnan siya. Diretso, malinaw, walang takot. "Ang pangalan ko ay Luningning. Isa akong diwata ng hangin at liwanag." "Isang diwata," unti-unting ulit ni Aling Nida. "Buhay na diwata?" Tumango si Luningning. "Oo, ngunit sugatan ako at mahina, at tinatakasan ko ang usang nilalang na matagal nang naghahanap sa akin." Napalunok si Aling Nida. "Sino?" Hindi agad sumagot si Luningning. Sa halip, tumingin ito sa langit. Isang nilalang na hindi dapat na buhay. Isang dating tagapagbantay na tinalikuran ang kanyang tungkulin. Matagal na niya akong hinahanap, kaya nagtago ako sa loob ng kawayan. Marahil, mga 20 taon na ang lumipas. 20? Gulat ni Aling Nida. 20 taon kang nakatago sa loob ng kawayan? Paano kang nabuhay? Sa liwanag, sa alaala ng muling dasal na narinig ko. Pero ang liwanag ay nauupos din. Kung hindi ka dumating ngayong gabi, baka tuluyan na akong nawala. Tahimik si Santino. Hindi ito kumikibo, pero hindi rin ito umaalis. Ang mga mata niya'y laging nasa diwata, na para bang may bahid ng pagkaunawa.
isang koneksyong hindi maipaliwanag. Hindi alam ni Aling Nida kung panaganip ba ang lahat, pero naroon ang sugat, ang lamig ng balat ng diwata, ang bahagyang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Hindi ito pantasya. Ito'y totoo. Mahalaga ba na ako ang nakarinig sa'yo? Tanong niya, dahan-dahang lumalapit. Hindi ko alam, tugon ni Luningning. Pero ikaw ang tumigil, ikaw ang nakaramdam, at ikaw ang nagbukas ng kawayan. Lumapit si Aling Nida, inabot ang braso ni Luningning at inalalayan ito. Sumama ka sa akin. Mahinang sabi niya, hindi ko alam kung paano kita tutulungan, pero alam ko kung paanong walang makasama sa gabi. At ayokong may makaranas pa noon. Sa loob ng kubo, pinahiga ni Aling Nida si Luningning sa banig sa tabi ng altar ni Mang Pido. Si Santino ay tumabi rin, nakapwesto sa paanan ng diwata, parang bantay na muling nakahanap ng dahilan upang maging alisto. Maingat na nilinis ni Aling Nida ang mga sugat ng diwata gamit ang pinadlagaan ng dahon ng bayabas at sambong. Tahimik lang ang diwata habang inaasikaso. Ang mga mata ay nakatitig kay Aling Nida na parang hindi makapaniwalang may taong nag-abala sa kanya. Pagkatapos, nagsain si Aling Nida ng lugaw sa kanilang maliit na kalan. Nilagyan niya rito ng asin at isang pirasong itlog, isa sa iilang natitira sa kanilang kusina. Inihain niya ito kay Luningning sa lumang plastik na mangkok. Kumain ka nito, pero mag-ingat ka at mainit. Pampalakas mo, sabi niya. Tumingin ang diwata sa pagkain na tila may pagkamangha sa kadahan-dahang sumubo. Parang may yakap ang lasa. Mahinang bulong nito. Hindi ka natatakot sa akin? Tanong ni Luningning matapos ang ilang sandali. Umiling si Aling Nida. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ko, hindi na siguro ako marunong matakot sa mga tulad mo. Tumingin siya sa labas, sa ulan. Mas nakakatakot ang marinig mo nagugutom ang anak mo pero wala kang mailuto. Napangiti si Luningning. May pait ngunit may paghanggang nakapaloob. Hindi ko pa naririnig ang ganong uri ng tapang. Sumagot si Aling Nida, halos ibulong, hindi ito tapang, sanayan lang. At sa kataimikan ng kubo, habang humahaplos ng malamig na hangin sa pawid, marahang bumulong si Luningning. Ikaw ang taong may pusong marunong makinig. Kinabukasan, ginising si Aling Nida ng mga sinag ng araw na dumarampi sa kanyang mukha. Mas magaan ang pakiramdam niya, hindi dahil sa nawala na ang pagod o gutom, kundi dahil sa kakaibang presensyang naroon pa rin sa loob ng kanyang kubo. Sa paanan ng bintana, si Santino ay nakahiga, ang ulo'y nakapatong sa kanyang mga paa. Nang maramdaman ang paggalaw ni Aling Nida, agad itong bumangon, dahan-dahang lumapit at idinampi ang ilong sa kanyang palad. Tila isang tahimik na pagbati ng magandang umaga. Si Luningning ay nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa kawayanan. Ang buhok ay malinis na at ang sugat sa pakpak ay halos tuyo na. Ang araw mayon, sabi ng diwata, ay parang inaawit ng hangin. Ngayon natin simulan. Simulan ang alin? Tanong ni Aling Nida habang inaayos ang kanyang lumang damit. Ang pagbabalik ng liwanag sa kamay mo. Lumapit si Luningning at marahang hinawakan ang mga daliri ni Aling Nida. Ang bawat kawayan ay may ritmo. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay may kwento. Ituturo ko sa iyo kung paano pakinggan ang sinasabi niya. Nilingon ni Aling Nida ang mga kahoy at kawayan na nasa gilid ng kubo, mga dating tila patay na materyales. Ngayon ay para bang may hininga, para bang nag-aabang. Si Santino na kanina'y tahimik lang ay biglang tumahol ng isa. Hindi marahas kundi parang pagsang-ayon. Napangiti si Aling Nida. Sa mga susunod na araw, nagsimulang gumising si Aling Nida hindi dahil sa liwanag ng araw, kundi sa mahinang bulong ng hangin sa kawayan. Hindi na siya pinapagalaw ng alarma ng takot o gutom, kundi ng bagong panawagan, isang pakiramdam na ang bawat araw ay may hinihintay na tugon. Tinuruan siya ni Luningning kung paano damhin ang ritmo ng kalikasan, ang tibok ng lupa tuwing umaga, ang mabagal na buntong hininga ng punong niyog, ang pagtiklop at pagbukas ng mga dahon sa pagdaan ng hangin. Hindi na basta materyales ang tingin na sa kawayan. Isa na itong buhay, may ugat, may hininga, may tinig. Sa bawat sesyon nila sa lilin ng kawayan, laging naroroon si Santino. Nakahiga, tumatambay sa paanan ni Aling Nida,
o minsan ay nagpapahinga sa tabi ni Luningning na tila nahanap ang kapwa niyang bantay ng katahimikan. Sa simula inahirapan si Aling Nida. Sanay siyang gumamit ng pamukpok na walang pag-aalinlangan. Sanay siyang mag-ukit ng tuloy-tuloy, mula umaga hanggang dapitapon, dala ng takot na walang mabili. Ngunit na yung nariyan si Luningning, pinabadan siya ng diwata, pinatigil, pinatahimik. Hindi ito basta ukit, bulong ni Luningning habang ginagabayan ang kanyang kamay. Ito'y pakikipag-usap. At unti-unti naramdaman ni Aling Nida ang kakaibang koneksyon. Sa bawat galaw ng pamukpok, may dalang dasal. Sa bawat hiwa ng kawayan, may panalangin. Hindi ito basta disenyo. Isa itong panalangin na nakaukit sa katawan ng kawayan. Panalangin ng isang inang lumalaban, ng isang pusong hindi sumusuko. Gamitin mo ang hugis ng tubig, sabi ni Luningning, isang umagang maulap, habang magkatabing nakaupo sa silong ng kubo. Hawak nila ang isang bagong tapyas ng kawayan. Mabango, bagong hiwa, bagong simula. Hindi ito tuwid, dagdag ng diwata, habang marahang hinahaplos ang balat ng kawayan. Pero gaya ng buhay, kahit liko-liko, kahit maraming balakid, tuloy pa rin ang agos, kailangan pa ring magpatuloy. Nilingon siya ni Aling Nida, bahagyang nakangiti. Parang ako? Hindi, sagot ni Luningning, ang mga matay nakatuon sa ulap sa itaas. Mas matatag ka kaysa sa tubig, pero mas malambot din sa tamang oras. Napatawa si Aling Nida, sabay sabing, kaya pala kahit anong bagyo, buhay pa rin tong kubo ko. Nag-ukit sila ng likulikong sandalan, hindi symmetrical, hindi perpekto. Parang agos ng ilog, parang galaw ng buntong hininga ng isang babaeng tinatanggap ang kanyang pagkawasak at muling pagtayo. Sa gilid ng kawayan, dumapo si Santino at tumingala sa kanyang amo. Tumahol siya ng mahina, tila sinasabi, tama yan, para sa iba, tila abstract, para sa mga sanay sa tuwid at pantay, maaaring mukhang mali ang hugis. Pero para kay Aling Nida, ito'y yakap ng alaala, ng mga gabi ng ulan na walang ulam, ng mga iyak na pinatahimik habang nagpapanggap na matatag, ng mga pangarap na hinawakan kahit pahalos sumabog na sa dibdib ang pagod at pangamba. Habang inukit niya ang sandalan, may mamaluhang hindi niya napansing tumulo. Hindi iyak ng sakit, kundi iyak ng pagtanggap. Si Luningning na tahimik lang sa tabi niya ay hindi nagsalita. Sa halip, ipinahawak niya kay Aling Nida ang isang malutong na dahon. Tingnan mo to, sabi niya. Isang dahon, sagot ni Aling Nida. Hindi lang ito dahon. Tingnan mo yung galaw ng ugat niya. Hindi tuwid, pero umabot siya sa gilid ng mundo niya. Tiningnan ni Aling Nida ang dahon at doon niya naunawaan. Hindi kailangan perpekto ang daan para makarating. Kailangan lang magpatuloy. Ganyan din sa ginagawa mo, sabi ni Luningning. Kapag mula sa puso ang ginagawa mo, kahit anong ukit mo, may kabuluhan ang lalabas. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naisip ni Aling Nida, marahil, hindi lang pala ako gumagawa ng muebles. Baka gumagawa na rin ako ng bahagi ng sarili kong kwento. Makalipas ang isang linggo, muling nagtungo si Aling Nida sa palengke. Dala ang 3 bagong muebles. Isang bangkito na hugis dahon, isang upuan na ang sandalan ay inukitan ng mga ulap, at isang mesa na ang gilid ay parang alon sa dagat. Habang inilalatag niya ang mga ito sa tabi ng palengke, si Santino ay maingat na naupo sa ilalim ng mesa. Ang dilay na kalawit, tila bantay na muling bumalik sa kanyang pwesto. Agad napansin ng mga dumaraan ang mga muebles. Uy, parang buhay ang muebles mo ngayon, Aling Nida, sabi ng isang tindera ng isda. Parang may sinasabi yung disenyo. Gawa mo ba talaga to? Grabe ang detalye. Ani Mang Eman, isang karpenterong dumaan. Akala ko pang exhibit sa TV to. May lumapit na mamimili, isang babae mula sa Karatig Baryo. Matagal itong tumitig sa mesa. Aling Nida, parang may kwento itong lamesa mo. Ngumiti si Aling Nida. Lamesa lang po yan, ate. Pero kung makikinig ka, baka may marinig kang kwento ng hangin. Hindi man nila lubos na maunawaan ang ibig niyan sabihin. Ang mga tao'y nabighani. Isa-isang naibenta ang kanyang mga gawa at may nagpareserba pa para sa susunod na linggo. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ni Tasha sa may pintuhan. Nay, may baon po ako bukas? Oo anak.
At may dagdag pa para sa project mo, sabay abot ng 50 piso. Si Toto ay nagtatakbo sa may bakuran, sabik na lumapit. Nay, may itlog po ba bukas? Oo anak, 30 piraso pa. Pumili ka na lang kung alin ang gusto mo. Nagtawanan silang tatlo. Si Santino ay tumahol ng maikli, saka yumuko, parang ngumiti rin sa kanilang kasiyahan. Sa isang tabi, nakaupo si Luningning. Nakangiti rin, tahimik lang na pinagmamasdan ang tagpong iyon. Ngayon, naniniwala ka na sa akin? Tanong niya kay Aling Nida nang sila'y magkasalo sa huling gabi ng linggo. Sa alin? Tanong ni Aling Nida habang nilalaro ang tainga ni Santino na may kapangyarihan sa pagitan ng ganda at layunin. Totoo nga, tugon ni Aling Nida. Pero hindi lang yung mga disenyo ang nabago. Parang ako rin. Ganyan ang epekto ng pagdinig sa katahimikan. Sagot ni Luningning, unti-unti kang babaguhin ng kalikasan, sabi niya. Kapag natuto kang makinig, mararamdaman mo kung saan ka dapat at kung paano ka muling tatayo. Paglipas ng buwan, unti-unting nakilala si Aling Nida sa buong bayan. Sa simbahan, sa eskwelahan, pati sa munisipyo. Pinag-uusapan ng kanyang mga muebles. Ang ganda ng pagkakayari, sabi ng guro ni Tasha. Parang hindi gawa ng kamay kundi ng damdamin. Parang may magic, sabi ng isang kapitbahay. Pero hindi yung tipong pambata, yung tipong totoo na galing sa puso. Pati ang matandang si Aling Bising na dati hindi kumikibo ay nagsalita. Nung naupo ako sa bangko ni Aling Nida, parang naalala ko ang kabataan ko. May ganyang klasing ganda, hindi mo masabi kung bakit pero ramdam mo sa buto. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, isang pares ng matang nanlilisik, ang palihim na nakamasid. Si Mang Arturo, dating kasamahang mangingisda ni Mang Pido. Natahimik, ngunit matagal nang may galit kay Aling Nida. Hindi pwedeng siya ang aangat, bulong niya sa sarili. Hindi siya, hindi ang biyudang yan. Ngunit sa kubo, sa pagitan ng mga kawayan, sa gitna ng halakak ng mga bata at ng sinag ng bagong araw, tahimik lang si Aling Nida. Nagpapatuloy sa pag-ukit, patuloy sa pagdinig, patuloy sa buhay. At sa bawat tapyas ng kawayan, kasama ng kanyang mga daliri ang isang lihim, ang lihim ng kagandahang galing sa pakikinig. At ng disenyo ng kalikasang hindi basta makikita, kundi mararamdaman. Habang lalong dumarami ang papuri kay Aling Nida, lalong bumibigat ang kinikimkim ni Arturo. Ang bawat pagpuri sa muebles ni Aling Nida ay tila pagdura sa kanyang pagkatao. Sa tuwing may magsasabi sa palengke na gawa yan ni Aling Nida, pakiramdam niya'y pinapako siya sa krus ng sarili niyang kabiguan. Sa kanya. Hindi lang ito inggit, ito'y pagbuo ng kwento sa kanyang isip na si Aling Nida ang dahilan ng kanyang pagkabigo. Wala siyang ebidensya, wala siyang dahilan, pero may apoy na matagal nang nag-aalab sa kanyang dibdib. At isang gabi, sa ilalim ng dilim na walang buwan, ipinatawag niya ang isa sa kanyang tauhan. Sunugin mo ang bodega ni Aling Nida, utos ni Arturo, malamig ang tinig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakaupo siya sa anino ng kanyang kubo. Ang mga matay nakatitig sa kawalan. Dapat walang makakakita. Gawin mo ito sa gabi. Siguraduhin mong walang matitira. Wala siyang paliwanag, walang galit, walang lungkot. Parang utos lang na walang kwenta ang taong pinatatamaan. Habang lalong dumarami ang papuri kay Aling Nida, lalong bumibigat ang kinikimkim ni Mang Dumeng. Ang bawat pagpuri sa muebles ni Aling Nida ay tila pagdura sa kanyang pagkatao. Sa tuwing may magsasabi sa palengke na gawayan ni Aling Nida, pakiramdam niyang pinapako siya sa krus ng sarili niyang kabiguan. Sa kanya, hindi lang ito inggit, ito'y pagbuo ng kwento sa kanyang isip na si Aling Nida ang dahilan ng kanyang pagkabigo. Wala siyang ebidensya, wala siyang dahilan. Pero may apoy na matagal nang nag-aalab sa kanyang dibdib. At isang gabi, sa ilalim ng dilim na walang buwan, ipinatawag niya ang isa sa kanyang tauhan. Sunugin mo ang bodega ni Aling Nida, utos ni Mang Dumeng. Malamig ang tinig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakaupo siya sa anino ng kanyang kubo, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Dapat walang makakakita. Gawin mo ito sa gabi, siguraduhin mong walang matitira. Wala siyang paliwanag, walang galit. Walang lungkot, parang utos lang na walang kwenta ang taong pinatatamaan. Sa isang tabi, nakaupo si Luningning. Nakangiti rin, tahimik lang na pinagmamasdan ang tagpong iyon. Ngayon, naniniwala ka na sa akin? Tanong niya kay Aling Nida
nang sila'y magkasalo sa huling gabi ng linggo. Sa alin? Tanong ni Aling Nida habang nilalaro ang tainga ni Santino, na may kapangyarihan sa pagitan ng ganda at layunin. Totoo nga, tugon ni Aling Nida. Pero hindi lang yung mga disenyo ang nabago. Parang ako rin, ganyan ang epekto ng pagdinig sa katahimikan. Sagot ni Luningning, unti-unti kang babaguhin ng kalikasan, sabi niya. Kapag natuto kang makinig, mararamdaman mo kung saan ka dapat at kung paano ka muling tatayo. Paglipas ng buwan, unti-unting nakilala si Aling Nida sa buong bayan, sa simbahan, sa eskwelahan, pati sa munisipyo. Pinag-uusapan ng kanyang mga muebles, ang ganda ng pagkakayari, sabi ng guro ni Tasha. Parang hindi gawa ng kamay kundi ng damdamin. Parang may magic, sabi ng isang kapitbahay. Pero hindi yung tipong pambata, yung tipong totoo na galing sa puso. Pati ang matandang si Aling Bising na dati hindi kumikibo ay nagsalita. Nung naupo ako sa bangko ni Aling Nida, parang naalala ko ang kabataan ko. May ganyang klasing ganda, hindi mo masabi kung bakit pero ramdam mo sa buto. Ngunit sa kabilang dako ng baryo, isang pares ng matang nanlilisik ang palihim na nakamasid. Si Mang Arturo, dating kasamahang mangingisda ni Mang Pido. Natahimik, ngunit matagal nang may galit kay Aling Nida. Hindi pwedeng siya ang aangat, bulong niya sa sarili. Hindi siya, hindi ang biyudang yan. Ngunit sa kubo, sa pagitan ng mga kawayan, sa gitna ng halakak ng mga bata at ng sinag ng bagong araw, tahimik lang si Aling Nida. Nagpapatuloy sa pag-ukit, patuloy sa pagdinig, patuloy sa buhay. At sa bawat tapyas ng kawayan, kasama ng kanyang mga daliri ang isang lihim, ang lihim ng kagandahang galing sa pakikinig. At ng disenyo ng kalikasang hindi basta makikita, kundi mararamdaman. Habang lalong dumarami ang papuri kay Aling Nida, lalong bumibigat ang kinikimkim ni Arturo. Ang bawat pagpuri sa muebles ni Aling Nida ay tila pagdura sa kanyang pagkatao. Sa tuwing may magsasabi sa palengke na gawa yan ni Aling Nida, pakiramdam niya'y pinapako siya sa krus ng sarili niyang kabiguan. Sa kanya. Hindi lang ito inggit, ito'y pagbuo ng kwento sa kanyang isip na si Aling Nida ang dahilan ng kanyang pagkabigo. Wala siyang ebidensya, wala siyang dahilan, pero may apoy na matagal nang nag-aalab sa kanyang dibdib. At isang gabi, sa ilalim ng dilim na walang buwan, ipinatawag niya ang isa sa kanyang tauhan. Sunugin mo ang bodega ni Aling Nida. Utos ni Arturo, malamig ang tinig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakaupo siya sa anino ng kanyang kubo. Ang mga matay nakatitig sa kawalan. Dapat walang makakakita. Gawin mo ito sa gabi. Siguraduhin mong walang matitira. Wala siyang paliwanag, walang galit, walang lungkot. Parang utos lang na walang kwenta ang taong pinatatamaan. Sa ilalim ng kanyang papag, may kaluskos, tila yapak ng hayop. Maliit, mabigat, tuloy-tuloy. Sa kanyang banyo, may abo sa sahig. Sa pinto, may bakas ng kuko na tila kinayod ng hayop. Sa ilalim ng unan niya isang umaga, may dahon ng kawayan. Tuyo, pero sariwa ang amoy. Anino lang to guni-guni, bulong niya. Siguro dahil sa pagod. Pero alam niyang hindi iyon totoo. Sa mga panaginip niya, may tahol. Hindi galit, kundi tahol ng pagtawag. Tahol ng pamilyar. Tahol ng asong nasaktan, naiwan at hinihingi ang hustisya. Isang gabi, may narinig siyang pag-umol mula sa lumang aparador. Para itong kahoy na nabubuhay. Nang buksan niya ito, wala naman siyang nakita. Pero isang amoy ang sumalubong sa kanya. Abo, usok at sunog na balahibo. Sa pinakatahimik na oras ng gabi, si Mang Domeng ay naupo sa pintuan ng kanyang kubo. Tulala, humihingal. Walang katao-tao. Wala ring hayop. Ngunit sa putik sa harap ng kanyang bakuran, may mga bakas. 4 na maliliit na paa, papasok at palabas. Hindi ko siya gustong saktan. Halos hindi marinig ang kanyang tinig. Negosyo lang yon. Akala ko wala roon yung aso. Pinikit niya ang mga mata. Umusal, pero ang hangin ay hindi tumigil. Ang malamig na simoy ay tila bumalot sa kanyang batok na parang tali. Ang lamig ay pumasok sa kanyang dibdib, sa buto, sa likod ng kanyang mga mata. Hindi aksidente ang apoy, hindi biro ang sunog. Hindi ito basta kasalanan. Ito ay kasunduang nilabag, hindi lang ng tao, kundi ng kalikasan. At habang unti-unting dumadalas ang kanyang panaginip ng usok at tahol, habang ang bawat kaluskos ng kawayan ay parang boses ng panghuhusga, unti-unting kinain si Mang Domeng ng bagay na hindi niya kayang takasan, ang sarili niyang konsensya. Isang hapon, habang abala ang buong barangay sa pagtitipon sa covered court,
May libreng check-up mula sa munisipyo. May pakumustahan si Kapitan. At may mga nagbebenta ng pansit at puto sa gilid. Dumating si Mang Dumeng, pawisan, maputla, at tila nawala sa sarili. Halos hindi siya makatingin sa mga tao. Para siyang aninong bigla na lang lumitaw sa liwanag ng hapon. Wala siyang imbitasyon. Wala ring siyang sinabihan. Pero tuloy-tuloy siyang lumakad papuntang entablado, kung saan kasalukuyang nagsasalita ang kapitan tungkol sa proyekto para sa drainage ng barangay. Tinangka siyang pigilan ng tanod. Bawal dito, tay, sabi nito. Ngunit iniangat ni Mang Dumeng ang kanyang dalawang kamay, hindi upang manindigan, kundi para pigilan ang tibok ng pusong tila bibigay na. May lungkot sa kanyang mga mata, at sa likod nito'y isang pangungumpisal na matagal nang gustong kumawala. Ako ang nag-utos, sigaw niya. Nangangatal ang tinig. Ako ang nag-utos na sunugin ang bodega ni Aling Nida. Tumigil ang lahat. Pati ang mga plastik na kutsara sa kalderetang binili mula sa karinderya, huminto. Ang mga bata na naglalaro sa gilid ng court ay napatingin. Ang mikropono ay tila nawalan ng tunog, pero ang tinig ni Mang Dumeng ay nanatiling buo at mas malakas kaysa sa kahit anong speaker. Pero hindi ko alam na nandoon ang aso, dugtong niya. Halos pabulong ngunit dinig na dinig sa katahimikan. Hindi ko alam na nandoon ang aso. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto. Hindi ako masama. Sa lilim ng punong mangga sa may gilid ng court, nakaupo si Aling Nida, hawak ang isang piraso ng pinakinis na kawayan. Sa tabi niya, si Tasha ay tahimik lang at si Toto ay mahigpit ang yakap sa kanyang binti. Wala ni isang lumapit sa kanila. Walang nangahaswag salita. Mang Dumeng, sabi ng kapitan, dahan-dahang bumaba ng entablado. Anong pinagsasabi mo? Walang nagsumbong sayo. Walang nagtuturo sayo. Tumango si Mang Dumeng, ngumiti ng mapait. Alam ko, pero gabi-gabi naririnig ko ang tahol ni Santino. Naririnig ko ang apoy. At sa bawat pagdilat ko, para bang may malamig na hangin sa kwarto. Para bang may bantay sa tabi ng pinto. Huminga siya ng malalim. Hindi ako tinutulugan ng konsensya ko. Bawat gabi, sinisigawan ako ng tahimik na aso na hindi ko man lang hinarap. At bawat umaga, mas lalo akong nilulunod ng sarili kong kahinaan. Lumapit si Aling Marta, dala pa ang supot ng kakanin. Mahigpit ang pagkakakrus ng braso. Diyos ko, Mang Dumeng, bakit mo nagawa yon? Dahil hindi ko matanggap na siya ang pinupuri. Ako ang bigong mangingisda. Ako ang naiwang walat. Pero siya ang biyuda, siya ang umangat. Sa wakas tumayo si Aling Nida. Mabigat ang bawat hakbam niya papuntan entablado. Hindi na tahimik, kundi puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Ang mga mata niya'y matalim, at ang bawat paghinga ay tila may laman ng mga taon ng pagdurusa. Wala siyang sinigawan, pero nang magsalita siya, parang nagliyab ang hangin sa bigat at tigas ng kanyang tinig. Sapat para patahimikin ang buong hapon. Hindi na siya ang tahimik na biyuda. Hindi mo lang sinunog ang bodega ko, Mang Dumeng, aniya. Sinunog mo ang tahanang pilit kong binubuo. Sinunog mo ang mga pangarap na hinubog ko gabi-gabi gamit ang sariling kamay. Napatingin siya sa mga tao bago ibinalik ang tingin kay Mang Dumeng. Pero ang pinakamabigat sa lahat, sinaktan mo ang isang miyembro ng pamilya ko. Napakunot ang noo ni Mang Dumeng. Ang aso, tumango si Aling Nida. Walang patlang ang luha sa kanyang mata, ngunit nanatiling matatag ang tinig. Akala mo siguro, aso lang siya. Tagabantay lang ng bahay. Pero hindi. Si Santino ang kasama namin sa mga gabing walang ulam. Siya ang sumasalo sa luha ng mga anak ko habang nagpapanggap akong matatag. Sa bawat tapyas ng kawayan, siya ang tahimik na presensyang nagpapalakas sa akin. Huminga siya ng malalim. Wala siyang sinabi, pero lagi siyang nariyan. Hindi siya tao, pero minahal namin siya bilang pamilya. Tahimik ang buong court, pati ang kuliglig sa may punong mangga ay parang huminto. Lumuhod si Mang Dumeng sa mismong gitna ng entablado. Hindi na siya umiiyak para sa awa. Umiiyak siya dahil ngayon lang niya lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang nawala at kung gaano siya naging maliit, naging duwag para sirain ang isang mundong hindi man lang siya hinusgahan. Isang mundong ang tanging kasalanan lang ay ang maging mas mabuti at mas masipag kaysa sa kanya. Habang nakaluhod si Mang Dumeng ay humangin. Marahan, malamig, ngunit hindi nakakakilabot. At mula sa itaas ng court,
Sa gitna ng kisame na gawa sa trapal at yero, unti-unting bumagsak ang isang tuyong dahon ng kawayan. Dumausdos ito pababa at dumikit sa balikat ni Mang Dumeng. Napatingala siya. Walang apoy, walang usok, walang sigaw. Pero sa mismong puso niya, alam niya, hindi lang tao ang nakarinig sa kanyang pag-amin. Pagkalipas ng ilang araw, formal na inaresto si Mang Dumeng. Tahimik siyang sumama sa mga pulis. Walang reklamo, walang salitang binitiwan. Wala rin namang mga taong nagsigawan. Walang nagsaya. Ang buong barangay ay tila nilamon ng katahimikan. Isang katahimikang may halong lungkot, gulat at kabiguan. Sa kulungan, araw-araw ay pareho ang takbo ng oras para kay Mang Dumeng. Gising, kain, tingin sa kisame, tulog, paulit-ulit. Sa bawat kaluskos ng yapak, sa bawat pinto ng selda na bumubukas, palagi siyang naghihintay. Hindi ng bisita, kundi ng awa o ng hustisya o ng kahit anong lilim ng dating buhay na unti-unting nawala sa kanya. Pero isang umaga, ilang buwan matapos ang kanyang pag-amin, may tumawag sa pangalan niya. May bisita ka, Mang Dumeng. Pagbukas ng rehas, napatigil siya. Nakaupo sa lumang bangkong bakal si Aling Nida. Suot niya ang simpleng bestida. Bit-bit ang isang puting bayong na may lamang tinapay at kaunting prutas. Tahimik siya, walang galit, parang may dinalang hangin ng probinsya sa loob ng mainit na gusaling iyon. Hindi agad nakalapit si Mang Dumeng. Nanatili siyang nakatayo, parang hindi makapaniwala. "Bakit ka nandito?" tanong niya, halos hindi makatingin. Hindi agad sumagot si Aling Nida. Binuksan niya ang bayong. Inilapag ang isang pirasong tinapay sa mesa sa pagitan nila. At saka tumingin sa kanya, diretso, walang pag-aalinlangan. "Dahil dumating ang araw na mas mabigat na ang galit sa dibdib ko kaysa sa pagkalugmok ko sa pagkawala." Mahinahon niyang sabi, "At ayokong manirahan sa galit." "Hindi mo kailangang patawarin ako," bulong ni Mang Dumeng. "Hindi ko iyon hinihingi. Wala akong karatatang hingin yon. May karapatan akong magpalaya," sagot ni Aling Nida. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang masunog ang kanyang bodega, ngumiti siya. Hindi malaki, hindi masaya, pero totoo. "Pinapatawad na kita, Mang Dumeng." Tumulo ang luha ni Mang Dumeng. Hindi siya umiiyak ng malakas, tahimik lang. Ang mga palad niya'y nanginginig sa kanyang kanduman. At sa bawat patak ng luha sa sahig, unti-unting nabawasan ang bigat sa hangin. Para bang may dahon ng kawayan na dahan-dahang bumaba sa pagitan nila, gaya noong araw ng kanyang pag-amin. Tumayo si Aling Nida, dahan-dahan, saka iniabot ang bayong. "Hindi ko makakalimutan si Santino," aniya, "at hindi ko ipagkakaila ang sakit. Pero natuto na akong may mga sugat na hindi hinuhugasan ng paghihiganti, kundi ng pagtanggap." Paglabas niya ng gusali, humaplos ang hangin sa kanyang pisngi. Banayad, mainit. At sa malayong bahagi ng kulungan, sa pagitan ng barandilya at mga kawat, isang tuyong dahon ng kawayan ang dumausdos pababa. Umikot-ikot sa hangin, saka dumapo sa lupa. Tahimik, ngunit totoo. Tapos na ang unos. Sa isang maaliwalas na umaga, matapos ang ulan, habang natutuyo pa ang mga dahon ng kawayan, may mahinang liwanag na sumilay sa silong ng kubo ni Aling Nida. Sa pagdungaw niya sa may pintuan, doon niya muling nakita si Luningning, sa buong anyo nakatayo sa pagitan ng sinag ng araw at mga aninong sumasayaw sa lupa. Suot ang mahaba't mapusyaw na kasuotan, tila hinabi mula sa ulap at hamog ng umaga. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang kumikislap at ang kanyang mga matay puno ng lambing. "Luningning," usal ni Aling Nida, hindi makapaniwala. "Akala ko, wala ka na." Ngumiti ang diwata, isang ngiting may paghilom at pag-asa. "Narito pa rin ako, at narito ka pa rin, Aling Nida. Nakaluhod man ang puso mo, pumatayo pa rin ang loob mo." Hindi napigilan ni Aling Nida ang pagluha. "Wala na akong kabuhayan, wala na ang bodega, wala na si Santino." Lumapit si Luningning at hinawakan ang kamay ni Aling Nida. Mainit iyon, hindi malamig gaya ng inaakala niyang pakiramdam ng isang diwata. "Hindi ko maibabalik si Santino, pero ang diwa ng kanyang katapatan ay mananatili sa paligid mo. Sa bawat yapak, sa bawat bantay ng gabi, ang kalikasan ay hindi nakakalimot sa kabutihan." Muling isinampa ni Aling Nida
ang isang lumang piraso ng kawayan sa harap ng mesa. Ngunit paano ako muling magsisimula? Wala na akong gamit, wala na akong gana, wala na akong lakas. Ang gamit ay kayang palitan, sagot ni Luningning. Ang gana ay kayang buhayin, at ang lakas, Aling Nida, hindi yan hinahanap, ginagawa yan. Ipinato ni Luningning ang kanyang mga palad sa kawayan. Mula roon, isang kakaibang liwanag ang gumapang, hindi nakakasilaw, kundi payapa. Ang kahoy ay tila lumambot, tila tumugon sa haplos ng diwata. Sa isang kisap mata, ang piraso ng kawayan ay tila nagbukas ng sarili. Hinahayaang makita ni Aling Nida ang ganda nito. Makinig ka muli, bulong ni Luningning. Gamitin mo ang hugis ng ulan, ng hangin, ng alaala. Huwag mong gayahin ang disenyo ng iba. Lumikha ka ng sariling wika gamit ang kamay mo. Nang gabing iyon, nagsimula silang muli. Si Aling Nida ang humawak ng pamukpok at pangukit. Si Luningning naman ay ginagabayan ang kanyang bawat galaw. Hindi sila nagmamadali. Hindi rin sila nagtuturo para lang makabenta. Sila'y lumikha upang makaramdam muli ng galak, ng direksyon, ng dahilan. Parang ang kawayan, sabi ni Aling Nida habang pinupunasan ang bagong ukit. Kahit ilang ulit buwagin, kung marunong kang makinig, tutubo uli. Ngumiti si Luningning. At gaya ng iyong mga likha, Aling Nida, ikaw rin ay likha ng tapang at pag-unawa. Hindi ka nabuo para lang masaktan. Nabuo ka upang muling magturo kung paano mabuhay. Sa pagdaan ng mga linggo, muling napuno ng hingay at halakhak ang kubo. Ang mga bata ay bumalik sa pagtakbo sa bakuran. Si Tasha ay nakikitulong na sa gawaing kahoy. Si Toto ay may maliit na mesa sa tabi ng kanyang ina, kung saan siya naguukit ng pangalan ng mga paborito niyang hayop. Ang mga muebles ni Aling Nida ay hindi na lamang basta gamit. Ang mga ito'y may anyo ng tubig na dumadaloy, ng ulap na dumuduyan, at ng tala na nagbabantay. Ang mga muebles niya ay tila may hininga. Bawat hiwa ay may dahilan, bawat ukit ay may tinig. At sa lahat ng ito, si Luningning ay nanatili, hindi na lang bilang tagapagturo, kundi bilang tagapangalaga ng himala ng isang simpleng babae na minahal ng kalikasan dahil marunong siyang makinig. Muling bumalik ang sigla sa gawaan ni Aling Nida. Sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang mga dumarayo mula sa Taratig Baryo upang makita ang kanyang mga gawa. May ilang naglalakad pa ng ilang kilometro, may sumasakay ng tricycle, dala ang matinding interes sa muebles na humihinga. Ayon sa sabi-sabi sa palengke, hindi na lang ito tungkol sa ganda ng pagkakayari. May mga nagsasabing kapag inuupuan mo ang isang bangko ni Aling Nida, tila nararamdaman mong may yumayakap sa'yo. Isa namang matandang babae ang nagkwento kay Tasha, ilang taon na akong balo, anak. Pero nung umupo ako sa silya ng nanay mo, pakiramdam ko parang may kausap akong matagal ko nang iniwan. Sa bawat sandaling ganon, nananahimik si Aling Nida. Hindi siya nagbebenta gamit ang salita, kundi sa paghagod, sa ukit, sa tahimik na panalangin na isinasaling niya sa bawat piraso ng kawayan. Isang hapon, habang mainit ang araw at abala si Aling Nida sa pagkikiskis ng muebles, dumating ang dalawang banyagang mukha sa bakura nila. Isang matangkad na lalaking arkitekto na may suot na linen shirt at isang babaeng may hawak na sketchpad at kamera. Ano pong maitutulong ko? Tanong ni Aling Nida, hindi sanay sa mga bisitang may dalang mga salita ng lungsod. Ngunit hindi sila dumating upang turuan siya. Ang totoo, napadaan lang daw sila galing sa Kalbayog nang may makita silang maliit na upuang nakadisplay sa isang gilid ng talipapa. Tinanong nila kung sino ang gumawa at doon sila itinuro sa bahay ni Aling Nida. Iba ito, sabi ng babae, si Lara. Isang interior designer. Hindi lang siya isang magandang gamit. Parang may kwento ito. Ang arkitekto, si Enzo, ay lumapit at hinaplos ang likod ng isang silyang may ukit ng alon at tala. Parang alon na bumabalik. Parang di lang gawa sa kamay, kundi gawa sa damdamin. Walang imik si Aling Nida, pero ngumiti siya. Ang kawayan po ay marunong makinig, sagot niya. Kailangan lang siya kausapin ng maayos. Bago sila umalis, muling bumalik sina Enzo at Lara. Ngayon ay may dalang paanyaya, isang eksibisyon ng likhang sining at disenyo sa Maynila, kung saan nais nilang dalhin ang ilan sa mga muebles ni Aling Nida. Wala po akong kakilala sa Maynila, sabi ni Aling Nida, nag-aalangan. Hindi po ako bihasa sa mga ganyan.
Hindi kailangan ng pangalan doon, tugon ni Lara. Ang kailangan, puso. At yun po ang meron kayo. Hindi madaling desisyonan ang paanyayang iyon. May kaba, may alinlangan. Pero sa dulo, nanaig ang simpleng tanong na tumibok sa dibdib ni Aling Nida. Baka ito na ang pagkakataong maiparinig ang tinig ng aking mga gawa. At sa unang pagkakataon, lumipad ang mga muebles niya sa labas ng Samar, hindi dala ng hangin, kundi ng paggalang. Sa loob ng isang art space sa Maynila, sa pagitan ng mga moderno at minimalistang disenyo, tahimik na nakatayo ang isang koleksyon mula sa isang baryo sa Samar. Walang LED lights, walang audio guide, pero sa bawat dumadaraan, may humihinto. Who made this? Tanong ng isang dayuhang babae. Bamboo furniture by a woman named Aling Nida from Samar, sagot ni Enzo. Isang lalaking matanda, propesor sa isang universidad, ay tumango. This isn't furniture. This is soul work. You can feel the silence. Nag-viral ang isang litrato ng upuang may ukit ng ulap at tala. Ang caption, "Home is where the bamboo breathes." Pagbalik sa Samar, sinalubong si Nida ng palakpak, ng yakap at ng mga matang may paghanga. Ang dating tahimik at mapanghusgang mga kapitbahay, ngayon ay nakangiti, nag-aalok ng tulong at nagtatanong kung kailan sila pwedeng matuto. Paglipas ng panahon, mula sa 3 pares ng kamay, ngayon ay higit 50 katao na ang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Bawat isa ay dating halos mawala ng pag-asa, ngunit ngayon, tagapaglikha na ng sining na umaabot sa buong mundo. Hindi lamang sa Maynila umabot ang kanyang mga likha. Mula sa mga showroom sa Makati at Quezon City, ang kanyang mga disenyo ay nakita na rin sa mga eksibisyon sa Singapore, Japan, New Zealand at ilang piling lungsod sa Europa. May mga resort na gumagamit ng kanyang muebles. May mga arkitektong kumukonsulta sa kanya tungkol sa kawayan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng husay, ng wagas na sining at higit sa lahat ng pagbangon. Nakapagpatayo siya ng isang maluwag at maaliwalas na bahay, kombinasyon ng tradisyonal at makabago, yari sa bato, kawayan at salamin. May hardin ito sa likod at silid-aklatan sa ikalawang palapag kung saan siya madalas tumambay tuwing dapit hapon. At kung noon ay nilalakad niya ang palengke habang pasan ang kanyang mga likha. Ngayon ay may 4 na sasakyan na siya. Isang van para sa mga exhibit sa ibang bayan. Isang pickup truck para sa mga kawayan. Isang service para sa mga manggagawa at isang simpleng sedan para sa araw-araw. Naitayo ang gawaan ng kawayan ni Aling Nida, isang maluwang na silungan sa gitna ng baryo na yari rin sa kawayan. Hindi ito pabrika kundi parang paaralan, bukas sa mga kabataan at mamaina. Nagtuturo si Aling Nida hindi lang ng teknikal na paggawa, kundi ng pakiramdam sa materyales, ng pakikinig sa kalikasan, at ng paggalang sa pinanggagalingan ng bawat biyaya. Hindi sapat ang galing, sabi niya minsan sa mga batang nakikinig sa kanya. Kailangan din ng malasakit. Dahil ang kawayan, kapag minadali, babalik ito sa iyo anapilay. Pero kapag pinalambot mo ang kamay mo at sinabayan ang agos ng hangin, tutulungan kanyang lumikha. Sa hapon ng pagdiriwang ng anibersaryo ng gawaan, masaya ang paligid. May mga lutong bahay. May mga bagong upuan na nilikha ng mga bagong bihasang ina. May mga batang nagsasayawan. Si Tasha ay isa ng dalagang tumutulong na rin sa pagtuturo. Si Toto naman ay lumilikha ng mga laruan mula sa kawayan at masigasig sa paggaya sa kanyang ina. Habang abala ang lahat, may isang pamilyar na figurang dahan-dahang pumasok sa silungan. Si Mang Domeng, nakatayo siya sa may pintuan. May hawak na maliit na kahon. Sa kanyang kanang braso ay nakapulupot ang isang maliit na tuta. Kulay puti, may mansa sa tenga at tahimik lang sa pagkakayakap sa kanya. Aling Nida, tawag niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Lumingon si Aling Nida. Tahimik siyang lumapit. Walang galit sa kanyang mata. Wala ring lambing. Ang naroroon lang ay isang klase ng kapayapaang mahirap ipaliwanag. Dinala ko ito, sabay alok ng tuta. Hindi para palitan si ang aso mong si Santino. Wala namang makakapalit sa kanya. Pero kung patayag ka, baka pwedeng magsimula ulit. Hindi agad sumagot si Aling Nida. Tinitigan niya ang tuta. Tahimik ito, hindi takot, hindi rin makulit. Kalmado, tila alam ang lugar na kanyang pinasukan. Anong pangalan niya? Tanong ni Aling Nida. Wala pa, sagot ni Mang Dumeng. Halos pabulong. Ikaw na ang bahala.
Marahan, inabot ni Aling Nida ang tuta at dinala ito sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ito sa ulo at ngumiti. Yung ngiting hindi lang dahil sa ligaya, kundi dahil sa paghilom. Santino, aniya. Tatawagin ko siyang Santino. Hindi para palitan ng nawala, kundi para ipaalala kung paanong ang mga sugat ay maaari ring maging simula ng bagong buhay. Nagkatinginan sila ni Mang Dumeng. Walang mahaba pang paliwanag, wala ring pangako. Pero sa mata nila'y may tahimik na pagtanggap na ang mga pagkakamali ay hindi na mabubura, ngunit maaari pa ring pagtaniman ng bagong ugat. Sa isang panayam ilang linggo matapos ang anibersaryo, tinanong si Aling Nida ng isang mamamahayag mula sa isang pahayagang pambansa. Ano po ang sikreto ng tagumpay ninyo? Tanong nito habang kinukunan ng litrato ang silungan. Hinimas niya ang lumang pamukpok na ngayon ay nakadisplay sa isang istante sa gitna ng silid. Tumango siya saka sumagot. Paggalang, hindi lang sa materyales, kundi sa pinanggalingan nito, sa lupa, sa hangin, sa panahon, at sa mga taong humawak ng kahapon mo. Sa isang sulok ng silungan, may nakasabit na lumang tabla, may ukit na hugis alon at dahon ng kawayan. Sa ilalim nito, nakaukit ang isang pangungusap. Kung marunong kang makinig, ang katahimikan mismo ang magtuturo sa iyo kung paano magmahal, magtaya at magsimula muli. Ito ang naging pamana ni Luningning. Hindi manapakpa, hindi mahika, kundi ang gabay sa puso ng isang taong patuloy na lumalaban. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa kawayan. Ito'y lumipat sa kamay ni Aling Nida, sa halakhak ni Toto, sa tapang ni Tasha, at sa puso ng bawat taong humawak ng kanyang likha. At kung sakaling maligaw ka sa buhay, kung sakaling dumaan ka sa panahong parang walang nakakarinig sa'yo, tumigil ka, pumikit, makinig sa hangin. Baka may tinig din doon, naghihintay lang na may makaramdam.